Hindi naman natuloy ang dry run sa pagsara ng bahagi ng Sukat Interchange Bridge sa Parañaque dahil inaasahang magpapabigat ng trapiko sa ilang kalsada malapit sa SLEX. Kung bakit? Alamin sa una ng saksing si Susan Enriquez. Ngayon pa lang, bahagya ng mabagal ang trapiko pag rush hour sa bahagi ng Sukat Interchange Bridge sa Parañaque. Paano pa kaya mula August 2 hanggang September 15 kapag isinara na ang 2 sa 5 eastbound lanes ng tulay dahil sa pagkumpuni sa columns at beams nito? Posible maging sobrang traffic daw hindi lang sa tulay, kundi maging sa East at West Service Road ng South Luzon Expressway. Mahirapan kami sa biyahe na. Yung tendency po nun, pwede kaming ma-late po. Mahirap kasi, syempre pagpapasok puntang Makati, kailangan sa service road dumaan masyadong matraffic. Pag-isipan muna nila. Kung gaano kalala ang trapiko, masusubukan sana sa dry run ang pagsasara ng tulay ngayong araw. Pero di ito natuloy dahil pinigil ng MMDA. Wala raw kasi itong koordinasyon sa kanila. Hindi ko rin alam eh. Nagulat na lang ako sa crawling news kanina at marami nagte-text sa akin. Ba't daw may gagawin na yung dry run? Magsisimula na yung pag-rehabilitate ng Sukat Interchange. So hindi ko po talaga alam yun eh. Kaya agad-agad inalam ko. Umiinom nga ako ng kape ng umaga. Maiinom ko na lahat dahil hindi ko naintindihan talaga eh. Nang tanungin ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang opisyal ng DPWH kung bakit di sila naabisuhan, ang paliwanag sa kanya. Nalocate namin yung engineer at inamin niya na si Engineer Malyari, kauupo lang niya ng Lunes galing sa Bataan. Nung Martes holiday kahapon. Tapos Merkules ngayon, kaagad-agad, sisimula na kaagad niya nang walang prior notice and coordination. Dapat yan, ipipresent pa yung traffic impact. Ayon sa Parañaque City Government, inabisuhan naman sila ng DPWH tungkol sa retrofitting at repairs ng tulay. Pero hindi raw nila alam na walang abiso sa MMDA. Kami nabigla rin talaga doon sa sulat ng Public Works. At ang problema lang naman namin, hindi namin pwede i-question kasi baka pinag-uusapan dito yung soundness ng tulay. Yung soundness kasi yun ang titignan din natin eh. Kokontrahin sana ng MMDA ang repair, lalo't sasabay ito sa iba pang kalapit na road repair at projects tulad ng Magallanes Interchange at Naiya Expressway. Pero ayon sa DPWH, yung tulay na ito, almost 40 years na yan, yung structure na yan. So, it's about time na talagang dapat ma-rehabilitate na yan. Hindi na na-serve na niya yung service light niya. So, hindi na natin dapat hintayin pa na mag-collapse siya. pagpupulungan muna ng DPWH, Parañaque City Government at MMDA ang repair bago ituloy ang pagsasara sa tulay. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi.